pumasok sa schools. Kaya sabi nga nila, by August pa ang start ng klase. So, Sa ibang school. ang haba. So, ang narinig din natin ay mostly sa mga malalaki mo ng mga universities ang start. Pero kung mangyari man yun sa ibang parang haba ng kanilang bakasyon. 5 months. By August daw ang start ng klase dahil nga doon sa pagpasok kasi medyo ang month of Bagyo. storms. So, mahaba-habang bakasyonan. But to the ministry of God, ay dapat po tayo ay encourage natin ng iba. By Sunday siguro, encourage natin, umatid sila ng midweek service natin. Amen. Mga kapatid, kung available lang time, kaya umatid po sapagkat importante rin na by the middle of the week ay makarinig tayo ng Messiah. Kasi sa middle of the week, sa 17th week din yun, kinat off ang Messiah eh. So, kailangan sa middle of the week, kaya kailangan natin makarinig ng Messiah again para sa kalalakas ng ating mga laman. Hindi pananampalataya, hindi pumihina ang pananampalataya kasi faith is a revelation. So, alisin natin sa kaisipan natin yung kung sumisimba tayo o pumupunta tayo sa fellowship para labasan natin pananampalataya. So, hindi po nanghihina ang pananampalataya. Ito about supernatural, is still supernatural. Hindi po siya pwedeng manghina. Ang manghihina po, itong laman, yung flesh man. Kaya kailangan siyang pakainin ng salita. So, pag hindi siya napakain, nanghihina siya. So, again, the supernatural of the eternal ay hindi po pwedeng manghina, magkasakit, manglupaypay. Ang ating mga laman, isang subject ng panghihina. Can you say amen? Amen. So, connected in terms of the new message, mga kapatid, still, ay nagpapatuloy ang propeta. But I want you to bring this, mga kapatid, the age of maturity, ay dito, inano ko rin yung the age of maturity after the second coming. Maybe siguro by next Wednesday, ito po ang pag-aralan natin. After the second coming, dito mga kapatid, dito tayo sa the age of maturity. Yung panahon ng, kasi sige, bigyan nyo nga ako ng definition sa inyong kaisipan what is mature. Ano ba ang sa palagay ninyo yung mature? Yung mature, kasi para pag sinabi mo kasong immature, ang taong immature hindi nakakaunawa sa anumang kalagayan ng buhay. Masakit mang pakinggan yun, ano? But there are some pastors na masakit mang tanggapin na hindi pa nakakaunawa. Kaya dito mga kapatid, hindi ito patagalan. Right. Kung ilang taong ka na sa mensahe. Dito, palaguan. Kailangan malago at lumago ka pagdating sa mensahe at salita. Ang salita ay pamuhay mo at ang salita, mga kapatid, ay nabubuhay sa iyo. Amen. Huwag mong sabihin mga taga-Baysay na una sa mga taga-Marikina. Hindi po natin tinitingnan yun. Right. Ang ating tinitingnan kung gaano ka katapat at kung gaano minahal ang mensahe. Amen. So, ito isa, you are under the age of maturity. So, ito yung panahon ng maturity. Ito yung, pag sinabi yung matured kasi, nasa saktong edad, saktong kaisipan. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, na hanggat abutin natin ang eksaktong pagkatao kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, may eksaktong pagkatao kay Kristo. May eksaktong kalagayan. So, mga kapatid, nag-pray na ba tayo? Bago mag-preaching? Bago mag-preach? Nag-preach na ba ako? So, pray muna tayo mga kapatid. Let us ask the Lord to speak to us today. Let us bow our head. Lord, once again, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagsisamo sa iyo sa araw na ito. Kami po nananalangin. Sa sandali ito, kami ay magtatalakay. Ngayon, insight sa ito pag-aaralan namin, Panginoon, nagigitlaan nila namin, Panginoon, na ito magsalita sa aming kalagitnaan. Give us the revelation, Lord. Your servant, ikaw po, Panginoon, ang nagamit sa atin
Amen. Dahil yung pagpapala sa bawat isa na nakakarinig ng mensahe sa araw na ito. At alisin mo ang aking kalooban ng maguling hinihiling ko, yung kalooban ng isang masusunod sa lahat ng oras. Amen, At mga Lord. buhay. Salamat po ng marami, maluwalhati ka. In the name of our Lord Jesus Christ, the Son of David. Amen. So, God bless po mga kapatid. Amen. Let us continue to the message. So, let us bring the message to you, to the people of God, the age of maturity. So, dito mga kapatid, muli ay ating pinararating sa bawat isa na iabot na ba natin ang eksaktong kaisipan o eksaktong pagkatao kay Kristo. In Ephesians chapter 4, mga kapatid, kung basahin natin ang Bible, sige, let us open our Bible. Ephesians chapter 4, verse 14, I believe. Ah, 13. Ito. 12 and 13. So sabi dito, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the prepare the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge and of the Son of God, unto a perfect man, alright, can you say amen? Matured, unto a matured man, perfect is completely matured, unto the measure, or unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Until the fullness, measure, may sukat. Hanggang abutin natin ang kasukatan o sukat sa kabuuan ng pagkatao kay Kristo. Amen. Amen. So, kapag sinabi nating matured people, ay malalim na pamumuhay. Amen? Amen. So dito sa Hebrews chapter 5 verse 12, you have need to be taught again the importance of a new message. Sabi ni Paul sa Hebreo 5:12 na you have need to be taught again the importance of a new message. You need is milk and not strong meat. So mayroong, tingnan natin itong mga, when you cry for milk, you are unskillful in the word of the hour. Look at that. When you cry for milk, you are unskillful in the word of the hour. It's because you are still an infant suckling. Strong word is for those who age to full maturity. Once that experience have developed their spiritual senses to discern all things. Look at that. Napakaganda